Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng nakababatang kapatid ng kaibigan ng tiyuhin ko. Naitago na lang natin sa pangalang Ronel. Taong 1988. Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kargador sa isang industriya ng kopra, itong si Ronel. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas pinili niyang magtrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Masakit mang isipin, pero talagang naghihirap sila noong mga panahong ito. At yan lang ang nakikita niyang solusyon upang makatulong sa kanyang mga magulang. Napakasipag nitong si Ronel dahil hindi niya hinahayaan na magkaroon ng kahit na anong bakanting oras sa buong araw niya. Ayaw niya kasing matapos ang isang buong araw na hindi siya nakakatulong sa kanyang pamilya. Ang tatay niya ay isang tindero ng mga kamote at pinya sa kanilang lugar. Medyo mahaba-haba ang lakaran na palaging binubuno ng tatay niya sa tuwing nagtitinda ito ng mga pananim. Kaya naaawa siya dito dahil maliban sa may katandaan na ito, ay nagpapasan pa talaga ng mga tinitinda nila. Kung di nyo kasi na itatanong, ang bahay nitong pamilya nila Ronel ay nasa paanan pa ng bundok. Gawa ng mas mababantayan nila ang kanilang mga pananim roon sa anumang uri ng peste. Merong matandang kapatid itong si Ronel. Pero sa kasamaang palad ay nalumpo ito dahil sa nakapatay ang kuya niya ng isang anak ng engkanto. Pagsasalaysay nitong kuya ni Ronel na noong kabataan pa lamang nila ay napakalikot nilang magkapatid. Ronel, samahan mo ako. Pupunta tayo sa tangke ni Manong Ami. Wika ng kuya niya habang nagmamadali itong kumuha ng mga sisidlan na kanilang inuming tubig. Oh, saglit lang kuya. Sagot naman ni Ronel habang nagbabalat ng kamote. Ang tangke ay isang uri ng balon na pinag-iipunan ng inuming tubig upang ibenta sa kanilang baryo. Di na sila nag-aabala pang pumila sa kadahilan ng pag pumila ka ay magbabayad ka pa. Doon hindi na. Sasalukin mo lang yon at makakatipid ka pa sa oras. Di naman sila nababahala sa mga uri ng nilalang na nakatira malapit sa tangke ng tubig. Sabi kasi ng tatay nila na may mga engkantong naninirahan doon. Kaya gano'n na lamang kalinis ang tubig ng tangkeng yon. Maasul-asul ang kulay ng tubig at mga dahon lamang ang mga nakalitaw dito. Meron na ding namatay dahil sa paghukay sa tangkeng yon. Ang nangyari, matapos nilang makumpleto ang balon para sa tangke, ay bigla na lang namatay yung isa sa mga trabahador. Sabi ng nanay nitong pumanaw, ay napasma tabardilyo umano ang kanyang anak dahil sa hindi ito kumakain sa tuwing magtatrabaho. Pero ang tatay nila Ronel ay hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng pamilya nitong si Pasyo. Ayon sa paliwanag ng tatay niya, malamang sa malamang, meron yung napatay na nilalang habang nagbubungkal sa tangkeng yon. Kahit sino naman kasi, ay mag-iisip talaga na merong nakatira sa parte ng paanan ng bundok na yon. Isipin nyo, maraming malalaki at matataas na puno, tapos sa gitna ang tangke ng tubig. Meron din doon mga bulaklak na tumutubo sa iba't ibang parte ng tangkeng yon. Kahit nga sa gilid ng tangke, ay may mga bulaklak na magaganda. Ang sabi ng tatay niya, baka inuunti-unti ang pagkuha ng engkanto dito
at hindi yon namalayan ng kanilang pamilya. Para lang sa kaalaman nyo, itong ama ni Ronel ay meron ding alam pagdating sa espiritual na mundo. Ang tatay kasi ng kanyang ama ay isang manggagamot noong kapanahunan nito. Hindi naman nababahala itong dalawa kasi ligtas naman doon. Basta sundin lang ang mga payo ng tatay nila. Ito kasi ang nakakaalam ng lubusan sa lugar na yon. Ito na rin ang pinagkakatiwalaan ng may-ari ng tangkeng yon sa kadahilanang natatakot ang mga ito na pumunta dito. Balik tayo sa kwento. Kasalukuyang naglalakad itong magkapatid papuntang paanan ng bundok na may daladalang mga sisidla ng tubig. Kulitan at habulan ang ginagawa nitong dalawa habang tinatahak nila ang daan papuntang tangke. Di naman gaanong kalayuan ang tangkeng yon, kaya hindi nababahala ang kanilang pamilya. Basta ba, huwag silang kumuha at magtuturo sa lugar na yon, ay ligtas sila. Noong malapit na sila sa tangke, ay marami na silang naririnig na nagsisihunihang mga ibon. Binabaliwala lang nila ang mga yon dahil alam nilang mga tagamasidyo ng engkanto. Naniniwala kasi sila sa mga nilalang na yon dahil saksing buhay itong matandang kapatid niya. Magpahanggang ngayon na nagpapatotoo sa mga nilalang na ito. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nga nila ang tangkeng pinagsasalukan nila ng tubig. Yung nagsasalok ng tubig ay si Ronel. Habang itong kuya niya ang unang magpapasa ng tubig. Palitan ang pagpapasa nilang dalawa hanggang sa makauwi sila. Medyo natatagalan ang pagsalok nitong si Ronel dahil sa hindi gaanong mataas ang tubig sa tangkeng yon. Kaya nahihirapan na siyang makasalok. Itong kuya niya naman, dahil sa sobrang kabagutan, ay naisipan nitong maglakad-lakad. Di yun pinansin ni Ronel dahil naghihirap na kasi siyang magsalok sa balon na yon. Alam niya naman kasing hindi siya tutulungan nitong kapatid niya. Iniwan muna siya nito sa tangke at naglibot yon papuntang sapa. Siguro, nanonood na lang muna ito ng mga isda para mawala ang bagot na kanyang nararamdaman. Makalipas ang isang oras ay hinanap na niya ang kuya niya upang ipapasan ang tubig na kanyang nakolekta. "Kuya, ando na yung mga sisidlan. Puno na." Wika nito habang naglalakad papalapit sa kanyang nakatatandang kapatid. "O sige, balik na tayo." Habang naglalakad silang dalawa pabalik sa tangke, kapansin-pansin ang bagong asal ng kapatid niya. Tila ba meron itong nagawang kasalanan? Di na lang niya muna ito pinansin sa kadahilanang napagod din siya kakasalok ng tubig. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay, ay agad-agad yumakap ang kanyang kapatid sa tatay niya habang umiiyak. "Tay!" Umiiyak nitong tinig habang nakayakap sa kanyang ama. "Oh, anak, paano ka?" Takang tanong ng tatay niya. Matapos yan ay nagkwento ang kanyang kapatid sa mga nangyari doon sa may ilog. Ayon dito, nanonood lang siya ng mga isda sa ilog na yon nang biglang may dumapo sa tubig na isang uri ng ibon. Ang ibon na yon ay kakaiba dahil meron itong matataas na mga paa. Kulay puti ang mga balahibo at meron itong napakahabang tuka. Inuubos nun ang mga isda sa sapa, kaya ang ginawa nitong kuya niya ay binato niya ang ibon na yon. Alam niya kasing di na yun engkanto,
sa kadahilanang malayo na ito sa tangke. Pero nagkamali siya dahil pagkatama ng bato sa ulo ng ibon na yon ay agad yung bumulagta sa tubig. Matapos bumulagta nun, hindi na lumitaw ang ibon na yon. At sa hindi inaasahan, nakakita itong kuya niya ng isang lalaking engkanto na umiiyak habang nakatitig sa kanya. Umiiyak yon habang naglalakad papuntang sapa at dahan-dahang kinukuha ang ibon na binato niya hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Paglalarawan ng kuya niya sa engkantong yon, nakasuot ito ng sombrero na gawa sa bungo. Para bang bungo yun ng isang hayop. Meron din itong parang saya na gawa sa dahon ng gabi. Wala yung suot na pang itaas at kulay puti ang mga mata. Lumuha din yon ng dilaw na likido at yung titig sa kanya ay talagang may halong puot. Matapos magkwento ng kapatid niya, gulat na gulat itong ama niya. Walang sabi-sabi ay agad bumalik yon sa sapa upang mag-alay ng mga prutas. Lahat ng naimbak nilang prutas ay inialay niya rito. Gumawa din siya ng ritual na pantawag sa engkanto. Pero hindi siya nito pinakinggan. Walang sagot ang kabilang panig sa pagsusumamo nitong tatay niya. Hanggang sa napadapa na lang ito sa lupa habang umiiyak at humihingi ng kapatawaran. Pero wala talagang senyales na dinidinig siya ng mga ito. Hanggang sa lumipas ang gabi at pagsapit ng araw, ay binalot sila ng awa. Itong kapatid ni Ronel ay animoy nagkaroon ng polio ang kaliwang binti at kamay nito. Hindi na yon nakakagalaw ng maayos dahil para bang nanigas ang kalahating parte ng katawan niya. Umiiyak ang nanay niya at si Ronel, pero ang tatay niya humihikbilang at parang nagagalak pa ito. Mabuti naman at kahit papaano ay nadinig nila ang pagsusumamo ko. Paiyak na wika ng tatay niya. Matapos yan ay lumabas ang tatay niya at kumuha ng mga hindi pa hinog na pinya at tinahak na nito ang daan papuntang sapa. Nagbigay pasasalamat ang tatay niya dahil binuhay pa nila ang kanyang anak. Ilang oras lang ang lumipas at nakabalik na itong tatay niya sa kanila. Walang ititinda ng 1 linggo ang kanilang ama dahil ibinuhos nito ang mga prutas na yon para sa alay. Pagkauwi ng kanilang tatay, ay agad naman itong nagkwento sa mga nangyari. Ayon dito, nagpakita ang pamilya ng engkanto sa kanya. Dala-dala ang ibon na punong-puno ng bulaklak. Wika nito sa kanya, Dahil sa kilala namin ang ama mo, ay dininig namin ang pagsusumamo mo. Pero kailangan naming parusahan ang anak mo dahil sa napatay nito ang pinakamamahal kong anak na lalaki. Habang buhay niyang pagdurusahan ang kanyang kapangasan. Wika ng engkanto habang hawak-hawak ang ibon na yon. Salamat po. Maraming salamat. Mabuti na lang at kilala niyo ang ama ko. Marami pong salamat. Wika ng tatay niya sa mga ito. Matapos yan ay unti-unting naglaho ang mga nilalang na yon. Nagagalak ang tatay niya dahil sa pangalawang buhay na ibinigay nito sa anak niya. Balik na tayo sa kasalukuyang panahon.
Yung narinig niyong kwento kung paano lang nalumpo yung kuya ni Ronel. Uulitin ko lang. Kasalukuyang nagtatrabaho itong si Ronel bilang kargador ng Cobra. Dalawa lang kasi silang naaasahan sa kanilang pamilya. Kaya kailangan talagang magkayod kalabaw kung gusto niyang makakain sila sa bawat araw na dumaraan. Pagkatapos niyang magtrabaho ay uuwi siya tapos pahinga saglit at tutungo naman siya sa tangke upang magsalok ng tubig. Nasanay na siya sa mga nakatira doon dahil siya na lang mag-isa ang palaging pumupunta. Palagi niyang daladala ang napaka-importanteng bilin ng kanyang ama upang hindi siya mapahamak doon. Minsan nakakarinig siya ng mga parang nag-uusap pero hindi na lang niya pinapansin ang mga ito. Basta makakuha siya ng inumin nila ay wala na yung problema. Di rin siya kumukuha ng kahit na anumang bagay na galing doon at palagi siyang nagbibigay respeto at alay sa tuwing pumupunta siya rito. Ganon na ganon palagi ang kanyang ginagawa. Hanggang sa isang araw, pumunta siya ng tangke upang magsalok ulit ng tubig na inumin. Nang sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay nakaramdam itong si Ronel na tila ba may humawak sa kamay niya habang siya ay nag-iigib. Napakalamig ng pagkakatanday ng kung anumang bagay sa mga kamay ni Ronel. Pansin niya yon pero ipinagsawalang bahala niya na lang. Baka pinaglalaroan lang siya ng mga ito. Ilang ulit nangyari yun sa kanya. At makalipas lamang ang 2 linggo, ay may nagpakitang nilalang sa kanya sa tangking yun. Sino ka? Mautal-utal na tanong nitong si Ronel. Ang tanging nasagot lamang sa kanya nang nilalang habang lumilitaw yon sa isang puno. Paglalarawan ni Ronel dito ay isa yung napakagandang dalaga na sa buong buhay niya ay hindi niya inaasahang masisilayan niya. Pinaghalong gulat at pagkamangha ang bumalot kay Ronel noong mga oras na yon. Tila ba, unang tingin niya palang dito ay agad siyang nahumaling sa dalaga. Di niya ito sinabi sa kanyang ama dahil baka hindi na siya papuntahin pa sa tangke. Iniisip niya din naman kasi ang pagod ng kanyang ama kung ito ang magsasalok ng tubig. Dumaan pa ang ilang mga buwan at palagi na itong nakikita ni Ronel. Di niya yun nakakausap, bagkus ay nagpapakita lang ito sa kanya ng ilang minuto tapos maglalaho na. Lumalakad lang yon sa mga dahon ng puno na nakapalibot sa tangke habang tumatawa-tawa at ngumingiti-ngiti sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan ni Ronel. Ayon dito, magbabandang mahal na araw na yon ay dinalaw siya sa panaginip ng magandang dilag na kanyang nakikita. Nagwika ito sa kanya at merong isiniwalat na lihim. Matagal din silang nag-usap sa panaginip ni Ronel. Wika nung babae. Ronel, pumunta ka sa ubo at kunin mo ang makikita mong perlas sa loob ng kuweba nito. Ubo? Medyo may kalayuan yan sa amin eh. Sagot ni Ronel. Basta, sundin mo lang ako. Wika nung dalaga. Matapos yan ay normal na nagpakilala ang dalaga sa kanya. Isa yung uri ng engkantong puti at ang kapatid ng pinaslang nitong kuya niya. Matagal na pala siyang pinagmamasdan ng nilalang na ito.
at nagkakaroon ito ng gusto sa kanya. Kahit nga sa bahay nila ay sinusundan niya ito upang makita lamang. Itong si Ronel ay labis-labis din ang kagustuhan sa nilalang na yon, kaya di nito makuhang umibig sa mga dilag na kababaryo niya. Sumapit na nga ang mahal na araw at tinahak na niya ang lugar kung saan matatagpuan ang ubo. Ang ubo ay ang tawag sa isang talon di kalayuan dito sa amin. Sabi-sabi din kasi dito na marami ang nawawala doon dahil umano sa bagat ng mga engkanto. Hindi ito nagpaalam sa kanyang ama kung ano talaga ang pakay ng kanyang pag-alis ng mahal na araw. Basta ang paalam lang nito ay pupunta siya sa katrabaho niya upang makipag-inuman. Pinayagan naman siya dahil nga sa hindi na nakukuha ni Ronel na magsaya sa buhay niya dahil sa napakaraming trabaho niya. Mahal na mahal din kasi ni Ronel ang kanyang pamilya. Basta Ronel, mag-iingat ka lagi ha. Umuwi nang hindi pa gaano lumulubog ang araw. Wika ng nanay niya. Opo, Nay. O Tay, alis na po ako ha. Sige anak, ingat ka. Wika ng tatay niya habang pinapalitan ng damit ang lumpo niyang kapatid. At umalis na nga itong si Ronel sa kanila. Mag-iisang oras na pagbabangka din ang binuno nitong si Ronel upang makarating ng ubo. Pagkarating niya sa ubo ay naglakad pa siya ng ilang minuto. Pansin nitong si Ronel na tila ba may nakasunod sa kanya dahil lumalakas ang hangin na hindi naman angkop sa klima. Hinayaan na lang niya yon at itinuon ang pansin niya sa kanyang dinaraanan. Wala ni isang tao sa lugar na yon at ang tanging maririnig mo lang ay ang pag-agos ng tubig sa talon. Pagdating ni Ronel sa talon, ay laking gulat na lamang niya sa kanyang mga nakita. Napakaganda ng talon na yon at nakakaakit maligo doon. Unti-unti niyang hinanap ang sinasabing lagusan ng engkantadang nakausap niya. Makalipas lamang ang ilang minutong paghahanap, ay nakita niya ang lagusan na yon. Manghang-mangha si Ronel sa kanyang nasaksihan. Tila ba napakaganda sa loob ng lagusan. Nasa gitna yon ng mga talon kung saan bibihira lang ang makakita dito. Kaya ang ginawa niya ay pinasok niya yon ng walang pagdadalawang isip. Hindi naman gaanong kalakihan ng lagusan, pero pagapang ang iyong gagawin kapag papasok ka dito. Pagpasok niya ng lagusan ay hinanap na niya ang sinasabing puting bato ng engkanto. At lumipas nga ang oras, nakasuot siya sa pinakadulo ng lagusan na yon. Hanggang sa meron siyang nakitang batong hugis bilog na merong tumutulong tubig doon. Tinitigan niya muna ang bato na yon nang bigla siyang nagulantang sa kanyang mga nasaksihan. Pag hindi tumutulo ang tubig sa bato, umaapoy ito. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga nakita niya. Alam niyang hindi yun isang ordinaryong bato at sigurado siyang mutyayo ng kalikasan. Mutya ng kalayo ang nakita niya. Walang sabi-sabi ay agad siyang kumuha ng sisidlan na may tubig at agad niyang isinilid yun doon. Matapos yan ay lumabas na siya sa lagusan upang tahakin ang daan pa uwi. Hindi naman antingero itong si Ronel. Sadyang pinagkalooban lang siya ng ganong uri ng mutya. Pagka-uwi niya, agad niyang dinala yon doon sa may tangke. Naghintay siya na magpakita ang dalagang engkanto.
Mabuti naman ay hindi siya nito binigo. Pero nang lumitaw yon, ay may kasakasama na itong isang lalaking matanda na may ugat na bigote. Meron din yung sombrero na animoy gawa sa ulo ng patay na hayop. Matapos yan ay pinaliwanag sa kanya kung ano ang nakuha niya. Ayon kay Ronel, mutya ng kalayo o mutya ng apoy ang nakuha niya. Ipinakuha ito sa kanya ng dalagang engkanto sa kagustuhan nitong maging kaisang dibdib niya. Yun kasi ang magsisilbing daan upang matanggap siya ng engkanto sa kanilang kaharian. Habang nag-uusap sila, gulat na gulat itong si Ronel. Isiniwalat din ng engkantong yon ang kakayahan ng mutya ng apoy. Pangontra yon sa mga aswang at sa anumang uri ng nilalang sa kaliwa. Hindi din siya tatabla ng anumang uri ng mga dasal na magbibigay sakit sa kanya. Kaya niya din makalikha ng apoy, pero ang makakakita lang nun ay ang mga nilalang sa mundo ng espiritual. Inaya siyang magpakasal nitong dalagang engkanto. At makikita mo sa pagmumukha ni Ronel na wala itong bahid ng pagtututol. Gusto niya din kasi ang dalagang yon at kaya niyang isakripisyo ang pamilya niya para sa kanyang sariling kaligtasan. Matapos magsalita ni Ronel ng, "Opo, gusto kong pakasalan ng anak ninyo," ay ngumiti na lang ang matandang engkanto at walang sabi-sabi ay ikinumpas nito ang kanyang mga kamay upang buksan ang lagusan ng kanilang palasyo. Habang naglalakad sila papaloob ng palasyong yon, ay humiling siya ng isang kahilingan bago maging kaisang dibdib ng dalaga. Ayon dito, nais ni Ronel na ilahad lahat ng nangyari sa buhay niya doon sa kanyang matandang kapatid upang hindi na siya hanapin ng kanyang pamilya. Matapos pagbigyan ng kanilang kahilingan, ay naglaho itong si Ronel doon mismo sa tangke. Ilang araw lang ang lumipas, ay wala nang bakas itong si Ronel at halos mabaliw na ang mga magulang nito kakahanap sa kanya. Hanggang sa napaginipan siya ng kanyang kapatid at ikinuwento niya lahat ng ibinilin sa kanya ni Ronel. Pero hindi lang basta-basta bilin ang ginawa nitong si Ronel sa kapatid niya. Kung maaalala nyo, nilumpo ng engkanto yung kapatid ni Ronel, di ba? Abangan nyo sa susunod na kabanata kung anong milagro ang ginawa ni Ronel sa kapatid niya at kung anong uri ng nilalang ang makakasagupa nito ni Ronel na kayang-kayang sumabay sa taglay-taglay niyang mutya ng apoy.